sa pagpapatuloy ng ating istorya. Habang ang kanilang mga mata ay nagpang-abot, ang ating bida na may pilyong ngiti sa mga labi habang tinitigan ng mariin at nagtanong sa babae. Alam mo ba kung ano ang tunay na kahulugan ng salitang asawa? Walang duda, sagot ng babae, hindi nag-aatubili. Ang asawa ay ang tanging tao na makakasama mo sa lahat ng hamon at saya ng buhay, panghabang buhay. Sa gitna ng matigas na paggiit ng babae na siya ang asawa, napangisi si Wang Feng bago tahimik na tumingin sa kawalan. Sa mapait na bulong, inutusan niya ang kanyang sistema, bigyan mo ako ng mas detalyadong impormasyon tungkol sa kanya. Sa walang pag-aalinlangang tugon, sinabi ng sistema, kailangan mong maglaan ng 100 milyong SEC points. Napangiwi si Wang Feng, mariing iniisip ang sagot, napakataas pa rin ang halaga. Hindi may kakaila, ang taong humiram ng bangkay para tawagin akong asawa noon ay siya rin. Pinukaw ng kagandahan ng babae ang kanyang mata, at sa tahimik na sandaling iyon, siya'y napatitig rito. Sa pagbagsak ng katahimikan, may biglang tanong ang ating bida, ngunit hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang pangalan mo. Sa narinig, mapang-akit niyang itinaas ang kanyang mga kamay sa kanyang baba, saka tumitig kay Wang Feng ng puno ng ngiti, ang pangalan ko ay Ye Muqing. Ikaw, anong pangalan mo, asawa ko? Saglit siyang natigilan, bago tumugon si Wang Feng, ako si Wang Feng, ngunit, bakit ka narito? Bahagyang napawi ang ngiti ni Ye Muqing, at saka siya umiling ng bahagya, hindi ko alam. Biglang sumakit ang ulo ni Wang Feng, at habang pikit ang mga mata at punong-puno ng pawis, tahimik siyang nagbulong sa sarili, isang bagong asawa, pero bakit parang matagal ko na siyang kilala, kahit ngayon ko pa lang siya nakita. Lihim siyang nag-isip, walang kahit na anong malalim na pagbabago sa kanyang chi, parang immortal ang kanyang presensya, pero paano siya napunta sa lugar na kinalimutan ng Diyos? At paano siya nagwakas sa loob ng salaming kabaong sa tansong bulwagan, immortal nga ba talaga siya? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, tumitig si Wang Feng sa kaakit-akit na mukha ng babae, napabuntong hininga siya at bahagyang napangiti, hindi bale na, aniya, puno ng kumpiyansa, may hakang system naman ako, kahit bumagsak pa ang langit, handa akong harapin ito, sa oras na magising siya, hihintayin ko ang katotohanan na dapat mabunyag. Habang lumalalim ang kanyang pag-iisip, biglang itinaas ni Ye Muqing ang kanyang malalambot na kamay at marahang tumawag, asawa ko, hilahin mo ako palabas. Marahang inabot ni Wang Feng ang kamay ni Ye Muqing, punong-puno ng pag-iingat, habang bumungad ang matamis ng ngiti sa kanyang mukha, sa malamyos na boses, bumulong siya, simula ngayon, saan ka man magpunta, palagi akong nasa tabi mo, kasama mo ako, palagi, okay. Nagbigay si Ye Muqing ng ngiti na puno ng kahulugan, mahigpit na hinawakan ang kamay ng kanyang asawa, sa boses na puno ng determinasyon at hindi matitinag na pag-asa, maraahan niyang sinabi, syempre, simula ngayon, tayo'y magiging tulad ng musika, magkasabay, magkaayon, habang magkasamang tinatahak ang bawat nota ng buhay. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kakaibang init na tila yamakap sa kanilang paligid, lumilikha ng hindi matinag na pangako ng magkasabay na landas tungo sa bagong simula. Samantala, isang oras bago ang lahat ng ito, sa labas ng sinaunang lupain ng bumagsak na mga Diyos, biglang lumitaw ang ilang mga alagad, sina Li Qing, Ling Feiwu, Li Changsheng, Mu Yunfei, at Li He, sa isang iglap, mabilis silang nag-teleport palabas, mistulang mga anino sa ilalim ng kalangitan. Agad silang sinalubong ni Ye Guchen, na may tensyon sa kanyang boses. Nasaan ang sect leader? Tanong niya, puno ng pag-aalala. Lumapit si Feiwu, pinaglapit ang kanyang mga palad bilang tanda ng paggalang, at may kababang loob na sumagot, nagtungo siya sa pinakamalalim na bahagi ng sinaunang lupain ng mga bumagsak na Diyos, sinabi niyang babalik siya bago matapos ang kompetisyon. Sa Wuxiang sect, sa tahimik na kapaligiran, kakalabas lamang ni Wunian mula sa sinaunang lupain ng mga bumagsak na Diyos, lumapit siya sa isang elder, magalang na ipinaglapit ang kanyang mga palad, saka nagsalita ng may buong respeto, nagdesisyon po ako, sasali ako sa Divine Immortal Sect. Namangha ang elder, subalit na natiling mahinahon at walang bahid ng pagkabigla sa kanyang ekspresyon. Sigurado ka ba sa iyong pasya? Tanong niya, may lalim sa bawat salitang binitiwan. Tumango si Wunian, matatag at puno ng kumpiyansa, oo, kapag nasa puso ko si Buddha, saan mang sulok ng mundo ay naroon si Buddha. Ngumiti ang elder, at sa kanyang kalmadong kilos, muling pinaglapit ang kanyang mga palad bilang tanda ng respeto. Mabuti, kung gayon,
maaari ka nang magpatuloy sa iyong landas. Mabilis na yumuko si Wu Nian bilang pagpapakita ng pasasalamat, ngunit biglang napuno ng kaguluhan ang paligid niya. Sa pagtaas ng kanyang tingin, bumungad sa kanyang harapan ang Demon Ceiling Ranking List, isang tagpong tila nagbabanta ng bagong misteryo at hamon. Lahat ng mata ay nakatuon sa Demon Ceiling Ranking List, kapansin-pansin ang pamamayagpag ng mga alagad mula sa Divine Immortal Sect, sila ang nangunguna sa ranggo. Anong klaseng sekta ang Divine Immortal Sect na kaya nilang kunin ang 4 na pwesto sa itaas ng rankings? Tanong ng isang babae, nanlalaki ang mga mata sa pagtataka. Napangisi ang isang lalaking tila walang pakialam, may toothpick na inumuya sa kanyang bibig, hindi lang 4 ang kanila nakuha. Tingnan mo si Li Changxen, sumali rin siya. Hindi mapigilan ng babae ang kanyang pagkalito, si Wu Nian mula sa Wuxiang Sect at si Li Changxen mula sa Tianjin Sect, pareho silang sumali sa Divine Immortal Sect. Paano nila nagawang iwan ang kani-kanilang sekta? Talaga bang ganun kalakas ang Divine Immortal Sect? Sa gitna ng kaguluhan ng paligid, nanatiling tahimik si Li Changxen, pinaikit ang kanyang mga mata upang huwag pansinin ang tila walang tigil na ingay, parang tahol ng mga aso na walang kahulugan sa kanya. Ngunit isang sigaw ang biglang umalingaw-ngaw sa likuran niya, matalim at puno ng galit. Li Changxen, halika ka rito, dumagundong ang boses, puno ng awtoridad. Ang sigaw ay nagmula sa kanyang kinatatakutang master, nang marinig niya ang galit na tinig, huminga siya ng malalim, tumalikod, at marahang inilagay ang isang kamay sa kanyang dibdib, may tapang sa kanyang puso, idineklara niya, sumali na ako sa Divine Immortal Sect, wala na akong ugnayan sa Changxen Sect. Ang master ni Changxen, nagngingit-ngit sa galit, ang boses ay umabot hanggang sa sumasakit na sigaw, ang lakas ng loob mong pagtaksilan ang Changxen Sect, hindi mo ba iniisip ang iyong buhay, gusto mo bang mamatay? Ang walang tigil na pagwawala ng master ni Changxen ay nagdulot ng matinding sakit ng ulo kay Zimen Piaozu, walang bahid ng emosyon sa kanyang mukha. Malamig niyang inilingon ang kanyang tingin sa galit na master at walang pakialam na sinabi, ang ingay ng mga lamok dito. Ang nakakatakot na presensya ni Zimen Piaozu, na tahimik na nakatayo sa tabi ni Li Changxen, ay agad na nagpatigil sa master, ang pawis ay bumagsak mula sa kanyang noo, at tila nawala ang lahat ng kanyang tapang, hindi na siya nang ahas magsalita, ang magagawa na lamang niya ay tumitig ng may matinding galit, habang ang kanyang mga ngipin ay nangangalit, parang asong umaanggal sa ilalim ng buwan. Sa gitna ng kanyang matinding takot, bumalik sa alaala ng master ang isang tagpo, ang walang kahirap-hirap na paghampas ni Zimen Piaozu sa isang lamok, isang hampas na nagpatamba sa isang elder ng Kanghai Sect, ang alaala ay nagpaigting ng panginginig sa kanyang buong katawan, wala siyang magawa kundi magpakawala ng ilang walang saysay na salita, bago lumingon at umalis, nag-iiwan ng matinding tensyon sa paligid. Habang tahimik na nakikinig si General Chen Li, biglang tumigil ang kanyang tingin sa Demon Ceiling List, ang kanyang mga mata ay maingat na nagmasid sa mga pangalan, at sa isang iglap, may sumagi sa kanyang isip, 40,000 puntos Mu Yunfei, 29,000 Li Hei, 20,000 Ling Fei Wu, binasa niya ito ng masinsinan, at sa kanyang pag-iisip, may isang pangalang tila nagbabalik ng nakaraan, Ling Fei Wu, ang pangalang iyon ay tila pamilyar. Biglang naputol ang kanyang malalim na pag-iisip ng isang tauhan ang dumating, mabilis na nagulat, General, ang Divine Immortal Sect, si Ling Fei Wu ay ang huling natitira sa Ling family ng Yaofeng City. Sa narinig, hindi napigilan ni General Chen Li ang pagkamangha, halos bumagal ang kanyang paghinga habang ang kanyang isipan ay binalot ng mga alalahanin, ang Ling family, inusal niya sa sarili, puno ng kaba, kahit ang pinakamalalakas na sect ay nanginginig sa takot sa kanila, parang humahawak ng nakamamatay na ahas. Alam ba ng Divine Immortal Sect ang panganib na kanilang hinaharap sa pag-ampun sa mga natitira ng Ling family? Habang ang kanyang isipan ay binabalot ng walang tigil na tanong, unti-unting umusbong ang nakakatakot na enerhiya sa kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay tumingala sa kulog na kalangitan, tila sinusubukang hanapin ang sagot mula sa kataas-taasan. Isang biglang kilabot na pahiwatig ang dumaan sa kanyang isipan. Narinig ko na ang anak ng Marquis ng Chonglin ay napatay habang hinahabol ang Ling family, bulong niya sa kanyang sarili, puno ng paninibugho, at hanggang ngayon, ang Marquis ng Changlin ay hindi pa nakakabalik matapos maghayganti para sa kanyang anak, ngunit ngayon, ang natitira sa Ling family ay muling lumitaw dito sa Demon Ceiling Conference. Sa malamlam na katahimikan, sumiklab ang isang malalim na tanong sa kanyang isipan, ano ang nangyayari talaga?
ang muling paglitaw ba nila ay isang palatandaan ng paparating na gulo. Habang si General Chen Li ay lumalalim sa kanyang pag-iisip, isang tauhan ang yumuko sa harap niya upang magulat, ang boses ay puno ng tensyon. General, ang prinsipe ay hindi pa rin nakakabalik, may panganib ba talaga? Ang kanyang pangalan ay nananatiling nasa tuktok ng listahan, na tila nagpapahiwatig na siya'y ligtas pa rin, ngunit narinig ko na ang master ng Divine Immortal Sect, si Wang Feng, ay hindi pa rin bumabalik. Nagbigay ang ulat ng bigat sa paligid, tila nagbabanta ng paparating na kaguluhan, ngunit si General Chen Li ay nanatili sa kanyang karaniwang kalmado. Ang kanyang presensya ay tila isang matatag na tore, sa malamig na tono, punong-puno ng tiyak na tiwala. Tumugon siya, huwag kayong mag-alala, hindi natin kailangang pag-usapan ang kakayahan ni Wang Feng, kahit paanong mayroon siya, hindi niya magagalaw kahit isang hibla ng buhok ng prinsipe. Ang kumpiyansa ni General Chen Li ay parang hindi matinag na muog sa gitna ng unos, naglilingkod bilang pananggalang laban sa anumang pangamba ng kanyang tauhan, ang kanyang presensya ay nagbibigay inspirasyon, parang apoy na nagbibigay liwanag sa dilim. Ngunit sa gitna ng kanyang kalmadong lakas, biglang dumaloy ang tatlong sinag ng liwanag mula sa langit, nagmumula sa likuran niya, bumagsak ang mga ito ng marangal sa harap niya. Taglay ang nakakapanindig balahibong aura na tila nagpapabagal ng oras, nagdulot ito ng takot at pagkabigla sa lahat ng nakamasid. Ang paligid ay nabalot ng mahiwagang katahimikan habang ang alikabok ay dahan-daang bumaba, parang belo ng misteryo na bumabalot sa tagpo. Mula sa kalabuan ng alikabok, unti-unting lumitaw ang tatlong figura, dalawa ang matangkad at ang isa'y maliit, ang kanilang presensya ay tila nagmula sa kawalan, na nagdulot ng matinding pagtataka kay General Chen Li, ang kanyang mga mata ay tumitig ng mariin, naghahanap ng sagot sa mga anino na tila nagpapakilala ng isang di pangkaraniwang kaganapan. Nang tuluyan ng lumino ang alikabok, tumambad ang tatlong matandang lalaki na puno ng dignidad at hindi matinag na awtoridad. Ang una, si Xiao Chen, ang Palace Master ng Saifang Palace, may balbas at maikling buhok, na nakasuot ng mahaba at mabalahibong coat na tila simbolo ng kanyang kapangyarihan. Ang pangalawa, si Lin Tiancheng, ang Master ng Flying Feather Sect, may mahabang puting buhok at bahagyang dilaw na balbas, na may tusong ekspresyon na parang nakakakita ng lahat ng sekreto ng mundo. Ang pangatlo, si Tiansang, ang Master ng Kanghai Sect, ay nakatayo ng matikas, na may malapad na sombrero at parehong tusong ekspresyon, na tila nagpapahiwatig ng isang lalaking bihasa sa mga laro ng kapangyarihan. Ang kanilang presensya ay parang bagyong dumating, nagdadala ng tensyon at bigat na bumalot sa paligid. Sa bawat kilos nila, isang alingawngaw ng awtoridad ang sumama, na halos nakakasakal sa mga nakatingin, ang bawat galaw nila ay parang mga patalim na handang tumusok, nag-iiwan ng di mabatang pressure sa hangin. Nang tumambad si General Chen Li sa kanilang harapan, agad na yumukod si Xiao Chen, ang matandang lalaki na may maikling buhok at balbas, na puno ng dignidad, sa formal at magalang na tono, kanyang sinabi, General Chen, wala kaming balak na guluhin ang Demon Silent Grand Assembly, ang layunin lamang namin ay ang makapagiganti para sa aming sekta. Sana'y maintindihan mo kami at mapatawad, General Chen. Subalit, kasabay ng bigat ng kanyang puot, idinagdag niya sa mas mabigat na tinig, ang Divine Immortal Sect ay nagkasala sa aming sekta, pinutol nila ang kamay ni Elder Gui Xiong ng Saifang Palace, at higit pa roon, kanilang pinatay ang aming peak-level genius na si Feng Mo ng Kanghai Sect, pati na rin si Elder Chen. Hindi pa natatapos ang masalimuot na alitan, biglang sumingit si Lin Tiancheng, ang matandang lalaki na may tusong ekspresyon sa mukha, ang kanyang boses ay bumaon sa hangin, puno ng matinding galit at puot. Pinatay ng Divine Immortal Sect ang aming genius peak level member na si Yefeng ng Flying Feather Sect. Ang Divine Immortal Sect ay hindi karapat-dapat mabuhay, mariin niyang isinatinig ang kanyang galit habang sumiklab ang tensyon sa paligid. Itinaas niya ang kanyang tingin kay General Chen, ang kanyang mga mata ay tila nagbabaga. General Chen, sila'y kailangang patawan ng hustisya, ang kanyang tinig ay tila dagandong ng kulog, nagbabanta ng isang paparating na bagyo. Pagkarinig ni General Chen Li sa mga kasalanan ng Divine Immortal Sect, unti-unting nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay napuno ng matinding puot habang naglalaro ang mga palaisipan sa kanyang isipan, ang Divine Immortal Sect, kumupkup sila sa mga natitira ng Ling family. Ngayon na ang pagkakataon, ang perpektong oras para gamitin ang tatlong patalim na ito at tuklasin ang tunay nilang lakas.
Sa kanyang malamig at hindi matinag na presensya, maingat na lumapit si General Chen Li sa tatlong matandang lalaki, sa mabigat na boses, puno ng tiyak na awtoridad, mariin niyang sinabi, hindi ako nakikialam sa mga personal na hidwaan. Ang tahimik na tugon ni General Chen Li ay nagbigay ng labis na kumpiyansa kay Elder Xiao Chen, sa loob ng kanyang isipan, naglaro ang pagmamalaki, mukhang tahimik na pumayag si General Chen, ang pag-asa ay tila bumalat sa kanyang puso, nagdagdag ng tibay sa kanyang paniniwala. Samantala, isang hindi kilalang binata ang tumingin sa Divine Immortal Sect, ang kanyang matay puno ng panunuya, marahas niyang bumanat sa kasama niya. Malaking problema ang Divine Immortal Sect, hindi lang simpleng problema, pagkatapos ngayon, mawawala sila ng tuluyan, ang kanyang mga salita ay tila patalim na naglalatag ng kaguluhan. Ngunit sa halip na matakot, ang mga disipulo at elder ng Divine Immortal Sect ay nagpakita ng labis na excitement, na tila kontra sa inaasahang reaksyon ng karamihan, ang kanilang aura ay nagdala ng kakaibang enerhiya, isang mapangahas na kumpiyansa, iniwan nito ang mga nakamasid na may tanong sa kanilang isipan, paano nila nakukuha ang ganitong tiwala sa harap ng matinding puot. Habang ang mga tao sa paligid ay patuloy sa kanilang mga haka-haka at pag-uusap, naglalabasan ang kanilang takot at pagkakakilanlan sa banta ng tatlong malalakas na puwersa na nagnanais na wasakin ng Divine Immortal Sect. Ngunit sa kabila ng takot, may isang bagay ang hindi nila may kakaila, ang kakaibang lakas na bumabalot sa sekta, isang puwersang tila kumukuha ng pansin ng mga profound sovereign realms, kahit pa mawala ang sekta sa mapait na laban, ang kanilang pangalan ay magpapatuloy, isang simbolo ng hindi natitinag na karangalan. Samantala, si Zhu Qin ay nakatayo sa gilid, ang kanyang puso'y puno ng pag-aalala. Mahigpit niyang kinuyam ang kanyang kamao habang tinawag niya si Elder Qin Shing. Sa kabila ng bigat ng kanyang nararamdaman, isang matatag na tono ang kanyang namutawi. Sa buhay na ito, kailangan nilang harapin ang hamon ng mag-isa. Sa pagtanggap ng mabigat na realidad, nagbigay ng isang malamig na tingin ang leader sa Divine Immortal Sect, ipinapakita ang kawalan ng magagawa, sa tinig na puno ng yelong lamig. Kanyang sinabi, ang Qingyun Pavilion ay hindi makakatulong, ni dapat tumulong, ang kanyang mga salita ay tumago sa hangin, nag-iwan ng matinding katahimikan sa paligid. Subalit, sa kabila ng tensyon, nanatiling kalmado ang mga elder at disipulo ng Divine Immortal Sect, animoy hindi apektado sa mga nangyayari, ang kanilang presensya ay parang tahimik na bagyo, misteryoso at hindi matinag. Habang patuloy na nag-uusap sina Qin Shing at Zhu Qin, biglang lumapit ng agresibo ang tatlong matandang lalaki, kasunod ang kanilang mga tauhan at iba't ibang eksperto mula sa kani-kanilang sekta, ang kanilang mga hakbang ay puno ng kumpiyansa, tila walang anumang makakahadlang sa kanila, habang patuloy silang naglalakad patungo sa mga elder ng Divine Immortal Sect. Samantala, nanatiling tahimik sina Zhu Yuyan at Zimen Piaozhou, nakatayo lamang habang pinagmamasdan ang papalapit na grupo, bagamat tila wala sila sa lugar. May mahinang aura ng masamang enerhiyang unti-unting dumadaloy mula sa kanilang presensya, nagpapahiwatig ng isang puwersang hindi dapat baliwalain. Sa isang mabilis at eleganteng kilos, inabot ni Zimen Piaozhou ang kanyang kamay, bumuo ng nakakatakot na sword shi, at walang alinlangang gumuhit ng linya sa lupa. Ang tensyon ay bumigat sa hangin habang biglang napatigil si Old Tiansang sa harap ng guhit, napako ang kanyang tingin sa sword shi na tila nagbabanta sa bawat galaw. Sa malamig at mapanganib na tinig, itinuro ni Zimen Piaozhou ang grupo sa harap nila at malamig na binitiwan ang mga salitang, ang sinumang tumawid dito, ay mamamatay. Hindi pa rin batid ni Old Xiao Chen ang panganib, kaya hinimas niya ang kanyang makapal na balbas. Nang marinig ang binitiwan ni Zimen Piaozhou, ipinakita niya ang paghamak, nagkunwaring hindi narinig, at may tonong mayabang na nagtanong, ano raw niya, sinumang tumawid dito ay mamamatay. Samantala, nanatiling tahimik si Old Lin Tiancheng, may bahid ng pagmamaliit ng ngiti sa kanyang mukha, itinaas naman ni Old Tiansang ang kanyang kamay, maingat na inayos ang kanyang sombrero habang tumatawa, isang tawang parang ginagawang laro ang buong sitwasyon, gaya ng tunog ng anihan na nagbabadyang gulo. Ang mga tauhan sa likuran nila ay sinundan ang kanilang tono, ng isi at nangutya, isang palakang nakaupo sa ilalim ng balon, hindi alam ang sariling lakas, ha? Harapin ang tatlong pangunahing sekta, tapos ganito ang tapang, talagang walang alam sa buhay at kamatayan, hindi rin namin alam kung saan galing ang sektang ito, pero ang lakas pa ng loob na manggulo sa Dimensilang Conference, kailan pa bumaba ang standards ng Yi Empire. Nanginginig si Li Qing sa galit nang makita ang pangungutya sa kanyang sekta,
Sa tono ng baga at puot, sumabog ang kanyang sigaw. Putek, hinahamak ang Divine Immortal Sect ko, talagang naghahanap ng kamatayan. Hindi may kakaila ni Zuan Shua, ang Great Demon na mukhang ipis, ang galit ni Li Qing, tumawa siya ng malakas, ang kanyang boses ay parang dagendong, at sinabing, basta tumawid sila dito, ituturo ng tatlong elder kung paano isulat ang salitang kamatayan, nang hindi nalalaman, ang bawat salita ay tila nagdadala ng babala, nagdudulot ng takot sa hangin. Sa loob ng isang iglap, ang tatlong matanda mula sa kabilang panig ay tumawid sa guhit sa lupa ng may dakilang awtoridad. Ang bawat hakbang ay parang kidlat na tumutusok sa katahimikan, ang tensyon ay unti-unting umigting habang ang hangin ay parang nagbibigkis ng isang nakatatakot na enerhiya. Nang masaksihan ang paglabag ng tatlong matanda, lumitaw sa presensya ni Zeman Piaozu ang malamig na pagnanasa niyang pumatay, parang puting usok na bumalat sa kanyang paligid, sa tahimik ngunit mapanganib na kilos, itinaas niya ang kanyang kamay, pinupuno ang kapaligiran ng tensyon, ang kanyang boses ay malamig at puno ng puot habang nagsalita siya. Sino sa kanila ang pipiliin ninyo? Tahimik lang nananatili sina Ye Gotchen at Zhu Yuyan sa tabi. Pinagmamasdan ang mga tao sa kabilang panig habang nagpapatuloy ang tensyon, ang mga tauhan ng kabilang kampo ay nagsimulang magtanong, naguguluhan, ano ang ibig sabihin nito? Ano ang pipiliin? Ang mga bulong na puno ng pag-aalinlangan ay naghalo sa hangin. Nang makita ni Ye Gotchen kung gaano sila katanga, isang mapanghamong ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Sa mabilis at matikas na kilos, itinaas niya ang kanyang espada, ang dulo nito'y diretsyong itinuro kay Lin Tiancheng, sa boses na malamig at puno ng awtoridad, sinabi niya, kung ganun, ako na ang bahala rito. Biglang nagkagulo ang mga miyembro ng Flying Feather Sect sa narinig, at isa sa kanila ay sumigaw ng may pagkabigla, putek, pagpili ba ng kalaban to o pagpili ng kasintahan? Ang sagot ay nagtawanan ng ilan, ngunit sa likod ay may isang lalaki na nataranta at mabilis na umiling. Hindi, para lang silang namimili ng gulay sa palengke. Sa sandaling yun, nang makita ni Zhou Yuyan na nagpasya na si Ye Gotchen, mabilis siyang sumulong, sa kagilahil-alas na kilos, iniwagayway niya ang isang pirasong berdeng sutla at ngumiti ng mayanhing ngiti na puno ng misteryo, sa tinig na parang nakakapang-akit, sinabi niya, ang little lady na ito ay may kapalaran kasama ang Saifang Palace Master, sila ang pipiliin ko. Biglang napansin ni Xiao Chen ang kalmado at masayang ekspresyon ni Zhu Yuyan, ngunit sa kaloob-looban niya, naramdaman niya ang isang hindi maipaliwanag na takot na sumisilip mula sa kanyang puso. Samantala, si Zeman Piaozu ay nanatiling tahimik, ngunit ang kanyang malamig na titig ay parang yelo na tumutusok sa kalooban ng kanyang mga kaaway, sa boses na kalmado ngunit puno ng awtoridad, sinabi niya, ako na ang bahala sa isang natitira. Ang simpleng pahayag ay tila naging kidlat na tumama sa mga tauhan sa likod ni Tiansang, biglang silang natigilan, yumuko at hindi makatingin ng diretso kay Zeman Piaozu, tila natakot sa mapanganib na presensyang bumalat sa kanya. Galit na galit si Old Tiansang sa narinig, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa puot, sa tinig na puno ng hamon, sigaw niya, gusto kong makita kung paano mo ako haharapin. Sa marahan ngunit nakakatakot na kilos, itinaas ni Zeman Piaozu ang kanyang kamay, hamuli ng ilang lamok mula sa hangin, sa isang mahiwagang sandali, tinipon niya ang sword chi sa paligid ng mga ito, at bigla niyang sinarado ang kanyang palad, nagdulot ng tensyon na parang papasabog. Ang matandang lalaki sa likuran ni Tiansang, na unay tahimik na nagmamasid, biglang sumigaw ng babala, ang kanyang boses ay puno ng alarma, mag-ingat kayo sa mga lamok na yan. Narinig ni Tiansang ang babala ni Elder Zeng ngunit nagpakita lamang ng paghamak, lumingon siya, sinuklian ito ng malamig na tingin, at sinabing, Elder Zeng, kailan ka pa naging walang kwenta, natatakot ka sa ilang lamok, ang kanyang tinig ay puno ng kayabangan, tila hindi niya batid ang banta na nagkukubli sa simpleng mga insekto. Bigla namang nagpanik si Elder Zeng, pawis na pawis at nanginginig ang boses habang sumigaw, pero kamakailan lang, ginamit niya ang isang lamok para patayin si Elder Chen. Hindi pa natatapos ang babala, napansin ni Tiansang ang nakakatakot na presensya ni Zeman Piaozu, na walang emosyon habang naghahanda para umatake, ang malamig na presensyang ito ay nagdulot ng biglaang takot kay Tiansang, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig habang bumulong, kaya niyang pumatay ng mid-stage elder ng Profound Sovereign Realm gamit lang isang lamok. Sa sandaling yun, marahan ngunit may awtoridad na iniwagayway ni Zeman Piaozu ang kanyang kamay. Sa isang iglap, itinapon niya ang mga lamok patungo sa grupo ng Kanghai Sect,
ang enerhiya ng Sword Chi na bumabalot sa mga lamok ay tila nagdala ng kamatayan mismo. Nagsimula ang kaguluhan sa kampo ng Shanghai sect, at ang grupo ay nagpanik. Paano ito nangyari? Ang kanilang mga sigaw ay nagpalaganap ng takot, habang ang mga lamok ay lumapit ng may nakakatakot na bilis at hindi maiiwasang kapahamakan. Nag-compose ng water chi si Elder Zeng, ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon habang tinitingnan ang mga lamok na pinupuno ng sword chi. Sa bilis ng kanyang kilos, inabot niya ang kanyang kamay upang patayin ang isang lamok, nang maipit ito sa pagitan ng kanyang dalawang palad, napuno siya ng kasiyahan at mayabang na tumawa. Hehehehe, nahuli ko, sabi niya na parang tagumpay na hindi maaaring magkamali. Ngunit sa sandaling buksan niya ang kanyang mga kamay, natuklasan niyang nadaanan na ng lamok ang kanyang katawan. Isang tahimik ngunit mapanganib na enerhiya ang damaloy sa paligid. Iniwan si Elder Zeng na tulala sa pagkatalo. Sa parehong oras, sa likuran, may isang binata na may kabute-style na asul na buhok. Sa hindi matitinag na kumpiyansa, gumamit siya ng profound chi upang hadlangan ng isa pang lamok. Ang kanyang boses ay punong-puno ng kayabangan habang sinabi niya, ang pag-inject ng sword chi sa lamok at pag-transform nito sa solidong anyo ng enerhiya ay talagang kamangha-mangha, pero kahit ganon, hindi nito ako kayang saktan. Ang kanyang mayabang na tono ay tila hamon sa kalikasan ng puwersa sa paligid, isang eksenang puno ng tensyon at misteryo. Pagkasabi niya, biglang natakot ang binata nang makita ang daliri niyang humahawak sa lamok, may malaki ng butas na parang sumabog mula sa loob, isang iglap lang, sumabog ang lamok, at ang mga piraso ng sword chi na lumabas mula dito ay tumusok sa kanyang katawan, tila isang hedgehog na nag-aalok ng kamatayan. Sa isang nakakakilabot na sandali, lahat ng disciple ng Shanghai sect ay bumagsak sa lupa. Hindi na gumagalaw, ang kanilang mga bangkay ay nagkalat, nagbigay ng tanawin na parang nagkaroon ng massacre sa ilalim ng malamlam na langit. Samantala, nakatayo lang si Elder Tiansang sa harap ng mga bangkay, ang kanyang ngipin ay nangangalit sa sobrang galit, ang kanyang presensya ay tila puno ng puot at kawalan ng magawa sa harap ng kapangyarihang hindi niya maipaliwanag. Sa kabilang banda, ang master ng Tianjin sect, na walang magawa kundi panuurin ang kapangyarihan ni Zeman Piaozu, biglang nanghina ang tuhod, ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig, at sa huli, bumagsak siya sa lupa, na parang ang bigat ng mundo ay tumama sa kanya. Napatitig siya kay Zeman Piaozu, at sa kanyang isipan ay biglang damaloy ang mga nagbabadyang takot, buti na lang hindi niya ako inatake kanina, bulong niya sa sarili. Habang ang malamig na presensya ni Zeman Piaozu ay patuloy na bumabalot sa paligid, nagdadala ng hindi maipaliwanag na puwersa ng kamatayan. Saglit na pinagmasdan ni General Chen ang umuusok na labanan, ang matalas niyang mga mata ay nakatuon kay Zeman Piaozu, sa kanyang isipan, bahagya siyang ngumiti habang iniisip, mukhang kahit papaano, inari ko pa rin ang kanyang lakas ng mababaw. Sa isang hakbang, maingat ngunit puno ng tiwala, lumapit si Zeman Piaozu. Nagbabaga ang bawat hakbang na kanyang tinatahak habang sumisingaw mula sa kanya ang nakakapasong aura ng kamatayan, ang kanyang mukha'y tila yari sa marmol, malamig at walang anumang bahid ng damdamin, sa likod ng tila walang buhay na mga mata, animoy isang halimaw na handang kumawala, sa malamig at matalim niyang tinig, kanyang sinabi. Wala na ang maingay na lamok, panahon na upang masaksihan mo kung paano ko wawakasan ang tulad mo. Tahimik na nakatayo si Tiansang. Ngunit ang kanyang mukha'y nag-aalab sa galit, nagbigay sa kanya ng isang nakakatakot na presensya, ang kanyang mga matay puno ng puot habang tinititigan ang mga bangkay ng kanyang mga tauhan, mga eksperto na bumagsak sa kamay ni Zeman Piaozu, sa higpit ng kanyang pagkakahawak sa pamalo, halos marinig ang pagputok ng kanyang mga buto, sa isang sigaw na umalingaw-ngaw sa paligid, kanyang ipinahayag. Ako si Tiansang, ngayon, gagantihan ko ang Divine Immortal Sect, isang buhay kapalit ng bawat buhay. Sa sandaling yun, tila nahuli ni Old Tiansang ang isang bagay gamit ang kanyang kawit, isang kilos na umalingaw-ngaw sa gitna ng tahimik na tensyon. Sa ibaba, si Xiao Chen ng Saifang Palace ay hindi maitago ang kasiyahan, sa kanyang tinig na puno ng pagmamataas, sinabi niya. Panahon na upang ibunyag ni Master Tiansang ang lahat ng lihim na matagal niyang itinago. Narinig naman ito ni Lian Tiancheng, ang master ng Flying Feather Sect. Tahimik niyang isinabalikat ang kanyang mga kamay at, sa malamig na tono, sinabi. Mukhang wala na tayong kailangang gawin, kasabay nito, mula sa kawalan, hinayla ni Old Tiansang ang isang kawan ng mahiwagang isda, maliit ngunit puno ng kagulat-gulat na enerhiya. Nakangisi siya, puno ng paghamak habang hawak ang isang balyena,
Ang kanyang aura'y nagbabadya ng nakakakilabot na kapangyarihan. Si Guizhong, na tumitig sa tanawin, ay napaluhod sa takot, malamig na pawis ang damaloy mula sa kanyang noo. Sa tabi niya, ang matabang lalaki na nakasuot ng purple robe ay nanginginig, tinatakpan ang kanyang mukha habang pabulong na umusal. Ano, ganun lang ba talaga? Sa sandaling yun, marahan ngunit may kasiguraduhan, itinaas ni Old Tiansang ang kanyang kamay. Dahan-dahan niyang pinalaya ang maliliit na isda mula sa kanyang hawak, bawat galaw ay nagpapahiwatig ng nakakubling kapangyarihan. Sa isang iglap, inaktiba niya ang 9 styles, at ang balyenang gawa sa chi ay biglang lumaki. Tila sumabog sa puwersa ng kalikasan, umikot ang buhawi ng tubig sa paligid ng katawan nito. Ang tubig ay tila sumasayaw sa utos ng kanyang kapangyarihan, habang naroon si Shimenchu, na natiling tahimik at hindi gumagalaw, animoy isang malamig na estatwa. Sa kabilang panig, tinitigan ni Li Qing ang eksena, ang kanyang mukha'y puno ng paghamak, inilahad niya ang kanyang daliri, itinuturo ang dambuhalang isda sa harapan niya. Sa malamig at mapanuyang tinig, sinabi niya, "Kun o giant fish, ang sinasabing maalamat na isdang umaabot ng libu-libong milya ang haba, at itong maliit na isda mo, karapat-dapat bang tawaging kun? Nakakatawa talaga." Puno ng pangungutya, lumingon si Li Qing kay Mu Yunfei at itinuro muli ang isda. Sa matalim niyang boses, kanyang ibinagsak. "Mu Junior Brother, paalisan mo na ang master mo at patayin ang maliit na isdang ito. Nakakahiya, hindi ba?" Sa pag-alingaw-ngaw ng sigaw ni Li Qing, mabilis na hinugot ni Mu Yunfei ang kanyang espada. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon habang sinasabi, "Master, hayaan niyo po akong harapin ang isdang ito." Sa isang mabilis na tango, sumagot si Zeman Piaozu, "Sige, tingnan natin kung paano mo gagamitin ang lahat ng iyong natutunan." Walang alinlangan, sumugod si Mu Yunfei, ang kanyang espada ay sumasalpok sa hangin patungo sa ulo ng isda, isang malakas na hampas ang kanyang binitawan, ngunit sa mismong sandaling yun, bumalat ang malamig na pakiramdam sa kanyang katawan, agad niyang naramdaman na may mali, pawis ang bumalat sa kanyang noo habang iniisip, parang masyadong mahina para masira sa isang hampas. Pagkatapos, bumalik ang kanyang tingin sa harapan at laking gulat niya, ang isdang pinutol niya sa gitna ay biglang nagsanib muli, animoy walang nasira, sa halip, ang dating maliit na anyo nito ay lumaki, higit pa kaysa sa orihinal nitong laki, agad na tumalon pabalik si Mu Yunfei. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis habang hinahanap ang susunod niyang hakbang. Nakita ni Hunian ang pangyayari at, puno ng determinasyon, sumigaw, "Senior brother, tutulungan kita." Sa isang iglap, pumalibot ang gininto ang liwanag sa kanyang katawan, ang liwanag na ito'y umagos patungo sa dambuhalang isda at bumaon, nag-iwan ng malaking butas na tumagos sa matigas nitong anyo, ngunit ang tagumpay na iyon ay mabilis na naglaho, sa isang kisap mata, nagsanib muli ang isda, mas malaki kaysa dati, animoy mas mapanganib pa sa unang anyo nito. Sa harap ng lumalaking halimaw, sina Hunian at Mu Yunfei ay di maiwasang mapuno ng pawis sa takot, ang kanilang mga mata ay nagtataglay ng pagkabalisa habang hinahanap ang paraan upang labanan ito. Samantala, pinagmamasdan ni Li Qing ang isda, ang kanyang mukha ay nagkulay ng pagkabigo, habang ang silakbo ng galit ay bumalot sa kanyang damdamin, subalit na natiling tahimik si Li Changsan, hindi gumagalaw, nakatayo lamang sa kawalan, tila nag-iisip ng mas malalim na estratehiya. Sa di kalayuan, nagulat si Fei Wu sa hindi pangkaraniwang tagpo, sa kalituhan, halos pabulong niyang sinabi. "Paano patuloy na lumalaki ang isdang ito? Kahit anong gawin natin, tila walang epekto." Sa malamig na himpapawid, nagsalita si Li Changsan, ang kanyang tinig na puno ng katalinuhan, tila sumisipsip ito ng enerhiya mula sa bawat kalaban tuwing inaatake. Sa sandaling yun, sumingit si Li Hei upang magpaliwanag, ang kanyang boses ay tumimo sa bawat isa, sabi sa kasabihan, ang lahat ay aabot sa sukdulan bago bumaligtad, kapag naabot ng enerhiya nito ang hangganan, tiyak na sisabog at magkakawatak-watak ang isda. Di makapaniwala, nag-apoy sa galit si Li Qing habang naririnig ang paliwanag, sa isang matalim na sigaw, bumulalas siya, ano pa ang hinihintay natin, sabay-sabay na natin itong atakihin. Sa kanyang mga salitang nagbabaga, sumugod si Li Qing, puno ng apoy at galit, sa isang kisap mata. Ang kanyang katawan ay naging liwanag na tumagos sa katawan ng isda, sa likod niya, sumabay ang lahat sa pag-atake, bawat hampas ay nagbabadya ng desperasyon, ang naglalakihang isda ay sumigaw sa galit, habang patuloy ang pag-ulan ng mga pagsalakay sa kanya. Ngumisi si Tiansang, puno ng tiwala sa sarili,
Habang inilabas ang kanyang silver dance, sa bawat galaw, dumaloy ang malalim na chi sa kanyang kawit, tumatakip sa aura ng kahangahangang lakas. Ngunit sa isang iglap, kumilos ang buntot ng dambuhalang isda, isang biglaan at mabagsik na hampas na tumama sa mukha ni Li Qing, napadausdos siya sa lupa, kung makawala ang laway sa kanyang bibig habang bumagsak ang kanyang dignidad. Hindi nag-aksaya ng oras si Tian Sang, ginamit niya ang kanyang pamalo, isang halimaw na kagamitan, upang lunukin ng buo si Li Qing, animoy kinain ang kanyang kaluluwa. Ang tagpo'y puno ng tensyon, ngunit sa sandaling iyon ng buhay at kamatayan, umusbong ang Xuanxue Great Demon, ang kanyang anyo'y kahawig ng isang ipis, ngunit ang kanyang lakas ay wala sa inaasahan, tumalon siya, ang kanyang staff ay nakataas, at sa isang makapangyarihang hampas, sinalanta niya ang ulo ng isda. Sa eksenang yun, pinalabas niya si Dumbo Li Qing, nagbigay ng pag-asa sa gitna ng kawalan. Tumayo ang Xuanxue Great Demon ng matatag, ang kanyang anyo'y tulad ng isang bayani na nagligtas sa mundo. Natawa siya ng malakas, ang kanyang tagumpay ay tila hindi mapapantayan, subalit ang pag-asa ay mabilis na nasira, ang isda, sa hindi inaasahang bilis, agad naghilom, sa bawat sugat na nawala, ito'y lumaki ng mas malaki pa. Ngayon ay may bibig na kasinlaki ng isang dambuhalang barko, naghuhudyat ng mas malubhang panganib. Tahimik na nakatayo sina Zuan Shua at Ziman Piaozu, tila mga malamig na anino sa gitna ng kaguluhan, walang buhay na tumambad sa katawan ni Li Qing, bumagsak siya ng patiwarik, nakanganga ang bibig, blanka ang mga mata, animoy nasa kalagayan ng klinikal na kamatayan, ang kanyang pagkakabagsak ay nagbigay ng mapait na tanawin ng pagkatalo. Habang pinagmamasdan nito, naramdaman ni Ye Gotcha na may kakaibang enerhiya sa dambuhalang isda na pinakawalan ng master ng Kanghai sect. Lumapit siya kay Ziman Piaozu, ang kanyang tinig ay puno ng alok na tulong, kailangan mo ba ng tulong ko? Sa saglit na yun, isinara ni Ziman Piaozu ang kanyang mga mata. Tila kinakalkula ang bawat posibilidad, sa malamig at walang emosyon niyang tinig, simpleng sumagot, hindi na kailangan, isang hampas lang, barado na yan.